Dumako tayo ngayon dito sa nangyari talagang lindol ho, mga boss chief amo sir, sa ano, sa Davao, no? Uulitin ko, uulitin ko ho, mga kababayan, grabe yung nangyari sa kanila. Madaming mga estrukturong nasira, madaming mga tao na kumbaga nasaktan, madaming mga tao na ayan, apektado nung lindol, mga bossing, no? Kaya kayo, wag kayong mananawagan doon sa mga bulaan, wag kayong mananawagan doon sa mga kung sino-sino. 'Di ba? Manalangin tayo doon sa totoong may kapal, wag doon sa merong sinasabi na meron akong diamante. Palagay ko ganyan ang papaanuhin nila eh. Palalabasin nila eh. Si Kibuloy ang nag-stop. Eh mahilig si Kibuloy sa ganyan eh. Di ba? Ito ho yung lindol, mga bossing. Oh. Talaga hong nasisira, mga kababayan. Sabi nga natin, nung narinig natin, habang tayo ay naka-live, mga boss chief amo sir, kahapon at may nagsabi, Boss Mark, lumindol sa Davao ng 7.6 magnitude. Sabi ko, naku, napaano ko, hindi natin kaaway yung mga taga Davao. Ano ho? Eh sabi natin, eh sana maging ligtas kayong lahat dyan, mag-iingat. No? At iwasan ang tumawag doon sa mga bulaang propeta. Ganyan, hindi ko nilalahato yung mga taga Davao. Ang mga mag-uumpisa nito, yung mga ano ni Kibuloy, yung mga alagad, alipores, o yung mga sugo ni Kibuloy. Bakit to? Eh kahit ano ipagawa dyan, mga naniniwala na huyang mga yan eh. Biruin mo, sabihin ni Kibuloy, meron siyang pintuan sa langit, diamante, kanya ang universe. Oh, di ba? Kanya ang universe. Panigurado ko, yan sasabihin nila. Baka si Kibuloy nga, kung hindi nakakulong yan, baka sinabi na, o ini-stop ko yung lindol. Wag ho tayong maniniwala sa mga ganun, mga boss chief amo sir. Ano yan, magpakita aparisyon ni Kibuloy. Tapos huminto na. Wag ho tayong maniniwala sa mga ganun, mga bossing. Sumampalataya tayo doon sa tunay na may lalang sa atin. Doon sa tunay na may gawa sa atin. Ano po? Baka siguro kailangan na din natin na magsisi. Kailangan na din po natin na kumbaga, ano tawag dito? Magdasal-dasal na din talaga. Doon sa tunay. No? Doon sa tunay na naglalang ho sa atin. Biruin mo naman, ito. At hindi din ho natin maiiwasan yung mga ganyang mga sakuna ho, mga bossing. Kaya okay na din sa atin yung tipo bang maging ligtas tayong lahat kada merong darating na ganitong sakuna. Bakit to hindi maiiwasan? Nakapalibot po sa atin, ang lokasyon po ng Pilipinas ay nasa ring of fire, mga bossing. Sabi ni Kim Bam, Boss Mark, kaya po pati mga multi-purpose lang ni Senator Villanueva kasi 10% lang. No, ano 'yan? Tulad po ng mga miyembro nila, hinihingan nila ng 10% sa kinikita. Oh. Di ba? Alam nyo, nawala ang respeto ko o diyan kay Kibuloy simula nung hindi niya sinusunod yung batas ng Pilipinas. Naalala nyo yun, yung nagtago siya? Tapos, inaano pa niya, minamak pa niya ang Senado ng Pilipinas? Kung ano-ano pa ang sinabi niya kay Risa Ontiveros, sa halip na ipaliwanag yung mga di umano na kalokohan na ginawa o ginagawa niya o nagawa niya, na idepensa yung kanyang sarili, wala, pinagtatawanan niyo pa. Pinagtatawanan niya pa. At meron pa nung pinapatawag yan doon sa Kongreso, sa Senado, meron daw siyang 17 o 18 utos. Di ba? Kaya ho, uulitin ko. No, malamang mga magpalabas yan ng mga ganyan. Bawal, wag. Wag kayong maniniwala agad. Di ba? Mga bossing, biruin mo, kukuha ng mga miyembro
Tapos ano daw ang gagawin doon sa mga miyembro di umano? Pagtitindahin daw ng mga otap yung mga lalaki. Tapos yung mga babae naman, kailangan palmolive ang ang shampoo sa buhok. Di ba? Oh, alam ko naman na hindi lahat ng taga Davao po nandyan, nananampalataya kay Kibuloy. Di ba? Doon tayo sa totoong may lalang. Huwag doon sa kung sinabi, ako ang Diyos, hindi kayo mapupunta sa langit kapag kayo ay pagka kayo ay hindi dumaan sa akin. Minsan nakakatakot yung mga word na ganun di ba? Yung mga gawanong word ni Kibuloy, kailangan dadaan. Boss Buloy, ano yung ibig mong sabihin na kailangan dumaan doon sa iyo kapag ikakama? Di ba? Diyos ko po. Mga susunod na mga panahon, yan si Boss Buloyski, naniniwala ho ako, baka bago magbagong taon o baka pagpasok ng bagong taon ho, mga kababayan, baka ilipad na din ho yan sa Estados Unidos. Ayun po, pareha sila ni dating Pangulong Duterte. At least mag-best friend ng ibang bansa. Yung iba sa Netherlands. Yung isa naman doon sa Estados Unidos. Di ba? Hindi kasi, sabi ng iba, salita ng mga bulaang propeta. Kung ano-ano kasi ang sinasabi ni Kibuloy doon Sasabihin niya, nung nasarado yung ABS-CBN, siya daw ang nagpa-stop nun. Stop! Di ba? O yan, meron pa din ganyang sinasabi. Si Buloyski, hawak niya daw yung remote control. Huwag magpapaniwala dyan. Kay Buloyski, wala hong naniniwala dyan. Yung sinasabi nila na milyon-milyon daw po, mga boss chipamo, sir, yung followers ni Kibuloy, nung pumunta naman po doon sa Maynila, sa Liwasan Bonifacio, ilan lang naman ho iyon. Di ba? Yung mga yung mga nagkakantahan, mga nagsasayawan, ganyan. No, kaya tayo, inunahan na natin sila. Ano yan? Nagpakita yung aparasyon ni Kibuloy. Inunahan na natin sila na sabihin na si Kibuloy ang nagpahinto ng lindol. Hindi ho, mga kababayan. No? Nakita ko din kasi yung vlog ni Juan Luna. Sabi nung vlog ni Juan Luna, eto, breaking news. Mga DDS, sasabihin si Kibuloy ang nagpahinto ng Ulitin ko manalangin tayo mga kababayan para sa kaligtasan po ng buong bansa at hindi lang po ng buong bansa, para sa kaligtasan po ng buong mundo mga kababayan. Dahil hindi lang naman po sa Pilipinas nagkakaroon ng sakuna. At manalangin po tayo doon sa totoong Diyos, hindi po doon sa mga nagsasabi na sila ay Diyos o mga Diyos-Diyosan. Tapos kapag kayo sumali na, pagkalalaki, benta ng otap. Pagkababae, kailangan palmolive ang iyong shampoo. Or, yung favorite na pajama daw ni Kibuloy ang ipapasuot sa iyo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, ano kaya masasabi ni Kibuloy sa lindol? Baka sabihin niya, pinindot niya yung remote control. Yan na nga ho ang sinasabi ko, ma'am. Di ba? Kaya inunahan na po natin, mga bossing. Kaya inunahan na po natin, mga kababayan. Baka sabihin, para at least hindi na maniniwala yung iba, mga kababayan. Ngayon